내려가 볼게. Yeah. 사랑해, 좋아해, 촌스럽지만 이렇게 고백해. 멋은 없어도 나 지금 진지해. Good morning! So today is Monday. Wala nang pasok. Health break ni na Orion ngayon. Tsaka lahat sa in-announce din ng DepEd. So yan, lahat ng mga teachers, ng mga students ay health break. Kasi this coming yung All Saints Day. So talagang bakasyon na. Ayan, Monday ngayon. So actually pupunta kami ni Papa ngayon sa KVAC, sa BGC, para i-claim yung mga passports namin for Korean visa application. Kasi last week, anong araw lumabas last week yung results? October 20. October 20. October 23 kasi yun yung revisit date na nakalagay. So, pero chinek na namin, actually before October, laging chinek ni Papa sa portal yung results, kung ano na yung status, ganyan. Tapos finally, nung October 20, lumabas na yung result niya. So, yun, meron na kaming Korean visa. It's our first time to go sa South Korea. So, ngayon lang namin siya kukunin. Na-receive din ni Papa yung text, I think, mga hapon. Nung October 20. So, pwede nang kunin. Pwede na siyang pick upin. Kaya lang, since may pasok pa si Orion, tapos exams pa, so sabi ko, i-delay na lang natin yung pagkuha. Pwede naman. So, today namin kukunin sa KVAC. Ayun. So, yan. Mamaya i-vlog natin. Kasi pupunta nga kami doon sa BGC. Pero ngayon, papunta kami ng sanctuaryo. Mag-visit lang kami kay Papa. Tapos, hati namin sina Orion, tsaka si Moja, kay kina Mama. Yun. So, ayan. We're going to sanctuaryo now. Yan. So, walang pasok. Bakasyon. Ay, school, Orion. Bakasyon. Pero naka-open ang school, Look. Walang pasok. Ayan, so nandito na kami sa sanctuaryo. Come on. Pwede ba ako mag-jogging? Ay, hindi ka pwede mag-jogging. Alis na tayo. Dito, pupunta muna tayo kay Daddy. Come on. Yung may saksakan, yung may susi ng board. Ayan, saan punta? Ayan, dito. May mga candles na pala dito. Ayan, lika dito kay Daddy. Come on. Lika dito, ayan. Love me or hate me, partners in maiden, winning ladies' eyes on me. Yucky, ninini, get to know ya. Let me see Jack and God. I can tell you think I'm sweet. I'm sweet, so sweet. Tell kiss and I'm sick of it. I'm not okay like I am. Ayan, so nahatid na natin yung mga akin na Mami. Papunta na niyan kami ni Papa sa pero nandito pa kami sa San Fernando. So, on our way to BGC. So, doon kasi yun. Mamaya papakita ko na lang sa inyo yung KVAC or yung Korean Visa Application Center ba? Ibig sabihin ng KVAC. Yun. So, nasa siya hotel. So, doon lang, parang yun lang naman ang KVAC. Unless magpapaasikaso ka sa mga tour agency. Yun, pwede yun. Unlike yung VFS for Japan visa, yun, marami silang branches. Pero yun, mamaya, share ko sa inyo yung experience, yung DIY experience namin ng KVAC. So, ang mas nakakaalam nun si Papa kasi siya talaga yung nag-asikaso ng lahat ng mga documents niya. Ayan, so nandito na kami sa KVAC. Dito sa, anong pangalan ito? Brittany Hotel. Brittany Hotel dito sa BGC, tabi ng SM Aura. So, wini-wait lang namin for releasing yung aming passport and visa. So, ayun, number 86, E086, yung nakuha ni Papa na number. And then, nasa E077 na. So, we're just waiting here sa Premium Lounge. Premium Lounge yung nakalagay. Pero ang daming tao kasi nga for releasing lahat dito. Ang releasing nila is 1 PM. So, yun. Pero nadili nga kami ng pagkuha. Dapat last week pa. Pwede namin kunin. Pero ayun, ngayon lang kami nakapunta. So, yan. Ganito siya dito.
Dun sa taas ang bawal mag-video eh. Dun sa releasing ng ano. Yun, nakalagay. Nakarating kasi kami dun sa 10th floor. Nakalagay no cameras. So, dito pwede. Kasi dun ang mga releasing eh. Ayan. So, nandito na kami sa SM Aura kasi nakuha na namin yung aming mga passports with a visa. So, later, kapag kumain tayo ng lunch, kasi nagugutom na ako, anong oras na? Magto 2 o'clock na. So, yun. Kakain muna tayo. Maghanap tayo ng kakainan dito sa SM Aura. Ayan. Oh, Dior. Oh, look. Saan? Hindi, wala siya. Ah, okay. Mamaya, let's see here. Sa... Dior. Ay, may Jo Malone pala. Ito. Dior. Masarap na yun. Mamaya, nakain muna tayo. Tinatempt mo ako sa ano eh. Card. Tinatempt mo ako na. Ako naman magbabasa. Kaya nga. So, ayan. Dito kami ngayon guys sa ano ba pangalan nito? Genki Sushi sa SM Aura. So, dito kami magla-lunch. So, Japanese style again yung aming lunch. So, yan. So, dito lang siya sa SM Aura. Sa baba, I think, ano siya, sa basement. Kasi galing tayo sa first floor. Tapos bumaba kami. Yun. So, dito lang siya. And, parang siyang may conveyor yung style. Pero parang hindi naman. Wala naman ako nakikita na pasukan ng something. Pero, ayan siya. Tapos, so, orderin mo. Yan. So, may taas. Ayan lang. Ayun. So, let's see kung masarap dito. Kala ko kanina nung pagpasok namin, kala ko conveyor siya. Hindi pala siya conveyor. Kasi never naman kami nakapag-try ng conveyor sa Japan. So, yun lang. Never tayo nakapag-try ng conveyor na ano. Palagi nating sinasabi sa Japan na magka-conveyor. Kaya nung pagkapasok natin kanina, akala ko conveyor itong ano. Ito o, yung gilid dito. Hindi pala. So, yun. Soup. Miso soup. Ang dami namang ano. Wait lang. Let's eat. Soup. Thank you. Sarap. Miso soup. Parehas ba tayo? Miso soup. Yung kasama. Masarap din yung ice. Seaweed, ano, miso soup. May seaweed siya eh. Excited na akong kumain ng legit na samji sa South Korea. Legit. Tsaka yung mga ano, yung mga kinakain nila sa K-drama. Yung may mga soup sila na kinakain dun eh. So, meron din palang ano dito, conveyor. Ayan, oh. So, lumabas yung ating sashimi. So, talagang nilalagay nila doon. Kaya lang hindi yung kagaya sa Japan na continuous na umiikot. Per order lang. Sarap. Sarap. 그 어떤 세련된 말로도 대신 못해 꾸며진 말들보다 더욱 소중한데 내일은 친구 말고 연인 사이 Cause you are my baby 이 세상 그 누구보다 더 소중한데 내일은 친구 말고 연인 사이 Cause you are my baby Moja girl!
Ano, marami ka bang naubos sa rep? Saan yung grapes mo? Kunin mo yung grapes mo. Kunin yung grapes. Pinapakita pang kumakain siya ng cookie. Saan yung grapes mo? Cookie! Kunin mo. Saan yung grapes mo? Tara, dali. Kunin natin grapes. Naka-ipin. Love you. Naligo ba to? Hindi. Ano lang? Hindi ko siya. Hindi pa yung naligo. Dapat pala naligo muna. Hindi na lang gusto Ayaw? ko kumain. Halika. Halika na yung grapes, oh. Dali. Mommy? Where's mommy? Where are you? Mommy, where are you? Ah, what's that? No, no. No na naman. Grapes. Daming tao pa rin sa K-back. Kanina nang dumating kami. Buti nga nakuha agad eh. Madali din yung kunin. Oo nga. Dami nga tao na nag-a-apply. Ano number ba yun? Meron pa sa labas, no? Yung parang naghihintay. Pakindot-kindot ka pa. Ay! Kumikindat! Kinikindatan ako. Ulit. Paano? Wink? Ay. Paano? Basta ito. Here's kuya. Dali mo na yan. Lagyan natin sa plastic. Wala ba yung rubber nung isang ano sa inyo? Lock and lock? Bakit? Natanggal? Yung maliit. Alis natin. Yummy grapes. Eh? Sinubulat. Yummy? Love. Love, mama. Love, mama. Ayan, so sorry kasi I actually forgot to continue na this vlog about our Korean visa application. So, hindi ko pa pala siya natapos nung sinecheck ko kanina yung mga video. So, ayan. So, anyway, share ko na sa inyo. So, ayun. Actually, bigla lang nag-decide si Papa na mag-apply kami for Korean visa. Kasi nga sabi niya, palagi na lang Japan yung pinupuntahan natin. Since naka-multiple entry visas nga kami lahat sa Japan. So, palagi kaming nasa Japan. So, sabi niya, ba't hindi naman natin itry na mag-apply sa Korea? Since, yun nga, nanonood tayo palagi ng mga K-drama, ganyan. So, kailangan ma-experience naman natin na pumunta ng Korea. Ng Seoul, specifically. So, ayun. Parang 1 week lang yung preparation niya. Nagpatulong siya sa sister ko kasi yung sister ko, lalagay ko yung link niya dito, K on Vacay on TikTok. So, yung sister ko ay nag-a-assist or nagko-consult ng mga gustong mag-apply for visa like Schengen, Korean, Japanese visa. So, yun. If you want to ask for consultation sa kanya, ayun, pwede niyo siyang i-visit sa TikTok. Yun, doon kayo mag-message. So, ayun. So, nagpatulong siya doon sa application. So, yung sister ko yung nag-check ng application kasi very mabusisi talaga yung pag-fill out ng application form ng Korean visa. I think that was 5 pages. So, tapos 5 kami. So, ang dami, diba? So, yun. Yung application form is kailangan mo siyang i-edit via PDF editor kasi hindi nila tatanggapin kapag handwritten. So, kailangan printed lahat yon. So, the application form, of course, is A4. So, naka A4 siya, ipiprint mo. Buti na lang at meron kaming sariling printer, syempre. So, we were able to print out all of our application forms and other documents na kailangan naka A4. Don't worry kasi when it comes to the bank certificates, ganyan, hindi naman siya kailangan na A4. Kasi kung ano yung in-issue sa'yo ng bank, syempre, legit yun. So, yun talaga ang ibibigay nila. So, hindi naman yun dapat na naka A4. Kung hindi siya A4, kung naka letter size siya or naka legal size, okay lang naman. Kasi issued siya by your bank. Pero, all of the documents na kailangan naka A4, especially yung application form, yun, kailangan A4 niya siya i-print. So, may nakalimutan si Papa na documents and 2 lang. So, ang nakalimutan niya ay yung Certificate of Enrollment ni Kuya Yale at saka ni Kuya Orion. So, dahil nandun na siya sa mismong KVAC, so,
wala na siyang choice. Kasi kapag umalis siya, so pagbalik niya, kukuha na naman siya ng bagong number. So, ayun. Buti na lang ay tinatanggap ng KVAC yung mga soft copy na in-email from the school, and we were able to get a certificate of enrollment ni Orion at saka ni Yale on that day, and kailangan naka-dated siya kung kailan kami nag-apply, which was October 6. So, ayun. And then, pinrint nila doon. Ang print costs 10 pesos per page doon sa KVAC. So, okay na rin kesa naman sa umalis siya. Kasi, I believe, number 18 na ata siya when you went there. Parang ganun. So, marami na rin nakapila. Actually, umalis siya dito sa bahay ng 4 a.m. So, nakarating siya ng BGC around 6 something. So, marami na daw talaga nakapila. E nung araw na yun, nung umalis siya, pag-alis niya, siguro umalis siya doon, mga 10:30. Sobrang dami na. Nasa 300 plus na daw yung applicants, yung queue number. So, yun. Kailangan busisiin nyo lahat ng documents na meron kayo. Make sure na dala ninyo lahat ng mga nakalista doon sa requirements. Kasi sa part namin, yun ang kinulang ni Papa, yung 2 school certificate ng mga bata. And luckily, we were able to get it on that very same hour. At nag-antay lang siya for the email ng schools. Pero, paano kung hindi kayo makakakuha on that same day, 'di ba? Babalik pa kayo. Anyway, kwento ko na rin pala. So, napansin namin, actually sinabi rin ng sister ko to, na yung daw pictures na pinapicture natin sa studio for Korean visa application are just for their record. So, ang ginamit pa rin nila na pictures doon sa mismong visa ay yung picture namin sa passport. So, natatawa pa kami kasi si Gianna talagang kalbo pa, wala pang buhok. So, yun pa rin ang ginamit nila kung ano yung nasa passport. Unlike sa Japan visa, gagamitin nila yung picture na sinubmit mo sa application. And also, ang difference nila ng Japan visa is si Korean visa, hindi nila nilalagay sa mismong passport yung visa mo. It's just a paper na iniipit nila sa passport. It's even on black and white pa. It's actually in black and white. So, hindi siya colored pa. So, although nalukot siya, sabi naman ng sister ko, pwede ko naman daw i-reprint since may copy naman kami dahil nga nandun sa portal. So, it took us like October 6 kami nag-apply. So, October 20 lumabas yung results. But the revisit date is actually October 23. So, mas maaga siya ng 3 days. And, yun, meron ng results. So, meron kasi silang portal, yung Korean visa na portal, where you can actually check your application, the status of your application from the time na nasubmit mo doon sa KVAC. And, meron ding text messages na isa-send kung sino nag-apply, like sa amin, si Papa yung nag-apply. So, hindi na ako sumama, pati sina Orion, yun yung mga bata. So, lahat doon ay ito-text. So, lahat ng applicants na hawak niya, since family nga kami, family of 5, so lahat yun ito-text sa kanya, lahat. So, nasubmit na, ganito, ganyan. And then, once na nakita mo na, everyday you can actually check the status of your application. Once na nakita mo na meron ka ng, na na-approve na, or kung na-approve or na-decline, wag naman sana, 'di ba? Yung application. So, magkakaroon din ng text message na ready na siya, stored na, yun yata yung nakalagay, na pwede na siyang pick upin. So, na-delay lang kami ng pag-pick up kasi if we're going to pick up the passports, may pasok pa si Orion, so alanganin. And the pick up time is actually 1 p.m. onwards. So, alanganin siya, hindi namin siya pwedeng pick upin on that day or the day after na lumabas yung aming visa. So, pinick up namin siya last Monday nga, kasi wala nang pasok. So, wala kami nga alalahanin na kailangan sunduin sa school dahil walang pasok, sem break or health break nila. So, yung amount na binayaran ni Papa for the visa application is 900 pesos per applicant. And meron din silang premium lounge which is 1,900 pesos, I think. Yun. Tapos, ang daming tao kasi nga nung pinick up namin. So, ang daming nagpipick up, ang dami ring applicants. Pero mabilis kasi ang counter nila ay sobrang dami. So, mabilis lang. Kaya, dahil peak season at kung may plano kayo na magpunta ng South Korea, during the peak season, winter, ganyan. So, kailangan tsagain nyo na mag-apply kasi peak season nga, so madami talagang applicants. Unlike daw noong nag-apply sina mama ko, yung kapatid ko,
Summer kasi yun. So, mabilis lang. Walang masyadong tao. Pagdating nila, walang masyadong tao doon sa KVAC. So, yun. Kaya pupunta tayo ng Korea. And, yun. Excited na nga kami kasi palagi na rin kami nanonood ng mga vlogs sa mga YouTube, specifically YouTube kasi mas madami kang mapapanood talaga dahil mahaba ang mga videos, yung mga pwede naming itinerary na pupuntahan namin, ganyan. So, lahat. Pero may mga plans na kami napuntahan. So, ayun lang. Thank you so much for watching. If you have any questions, just comment down below and don't forget to subscribe. At magkita-kita tayo sa South Korea. 세련된 말로도 대신 못해 You don't know 꾸며진 말들보다 더욱 소중한데 You don't know 내일은